Hello mga karosas, nandito ulit tayo ngayon sa kusina. Magluto ulit tayo ng manok. Ito ang manok. Yan, ang daming garlic. Siyempre, ang coriander leaves. At saka ito ang bamya. Bibi okra ito mga karosas, ladyfinger. Bibi ladyfinger. At saka may manok. Ito ang manok. Nilinis ko yan ng harina at saka asin. So, para walang amoy. Para mas lalong masarap yung luto natin, ihalo natin sa bibi okra. So, ang unang gawin natin, ilagay muna natin ang manok. Kailangan natin mag-dry yung tubig niya. So, dyan tayo sa kabila habang nagpa-tuyo tayo sa manok. Nagpa-dry sa mga tubig-tubig. So, magluto tayong kanin. Iba ang pagluto natin sa kanin ngayon. Igisa natin sa butter. Dalawang malaking tablespoon. Maglagay na tayo ng tubig sa kanin natin with butter. So, ang bigas natin, bali 1.5 na ganito. Ay, hindi, isang ganito. Kasi pag sasukatan ito sa baso, 1.5 ito. So, isang ganito, isang tasa na plastic ang bigas. So, ang tubig, ganito din ang ilagay natin. Isang baso din. Ayan, nilagyan na natin ng kunting mantika. So, ihalo-halo lang natin mga karosas. Alam nyo, yung lutong ganito, lagi ko na itong niluluto simula pa noon. Ipaborito ito nila na luto. Ayan, may garlic na rin. Nilagyan na natin ng garlic para mas lalong sumarap at saka mas lalong mabango. Simpleng luto lang ito mga karosas. Pero yung paghalo natin sa okra mamaya, masarap na namis-tamis. Ilagay natin ng isang barangay na coriander leaves. Ang coriander leaves mga karosas, pangdagdag palasa yan. Lalong masarap yung luto natin pag mayroon tayong coriander leaves. Pwede rin yung coriander leaves kahit saang luto. Pwede rin yan. Masarap yan sa Pinoy food, yung pansit. Masarap din yan. Kahit saang luto, pwede yan natin ihalo. Pangpasarap yan mga karosas. Ayan, patuyuin lang natin konti. Hanggang lumambot din ang coriander leaves. At saka parang maluto din ang manok. Halo-halo lang natin mga karosas. Dati, ayokong kumain nito na okra. Habang tumatagal, ang sarap pala.
So, ilagay na natin ang chopped tomatoes. Hindi sa inyong mga karosas, pag maraming kamatis, damihan nyo ng kamatis. Ako naman maraming kamatis ang nilagay ko kasi mura lang yung kamatis dito. Para kunti lang ang tomato paste ilagay ko. Mas gusto ko maraming kamatis kasi ang sarap-sarap. Yan, takpan natin ng kunti. So, mga kapwa ko OFW, ito ang gawin natin, ginagawa natin araw-araw, di ba? Sa hindi pa nakapunta, hindi pa nakapag-abroad, balak mag-abroad, pwede kayong manood sa mga videos ko, sa mga chikahan vlog, sa mga upload ko. Mayroon kayong makuha na idea o matutunan kahit paano. Makakuha kayo ng idea, makilala nyo ang ibang loto, ang ibang pangalan ng mga dahon. So, doon nyo makilala. Mayroon kayong matutunan. Sa pa-abroad pa lang, panoorin nyo ang mga videos ko para mayroon kayong makuhang idea. Ayan, takpan lang natin. So, i-check na natin. Ayan. So, malambot na yung kamatis. Mix natin konti. Tandahan lang, baka malanta yung manok kasi maliit na pagkahiwa. Pag magluto ka kasi ng manok na may okra, so kailangan hindi masyadong patagalin pagluto kasi yung manok malambot, madurog. Nilagyan na rin natin ng black pepper, kunti lang, ang paborito kong spices sa pagluluto. Kahit anong klaseng luto, ginagamit ko ang black pepper. So, mayroon tayong tomato paste. Kunti lang kasi marami tayong kamatis nilagay. Ganito lang kasimple ang luto ko dito. Yung nakita nyong luto ko, paulit-ulit lang yan. Linggo-linggo ko yan ginagawa. Minsan, pag may maraming tao, iba din ang luto ko na karne. So, buong karne na yan, ilagay ko sa oven. Minsan, kabsa, yung buong paa. So, niluluto ko na yung kanin ko. Yung pagkaluto ng kanin ko, hindi ko tinatapon yung tubig. Iba ang pagkaluto kasi yan ang gusto din ng amo ko. Minsan gusto niya yung luto na ganyan sa kanin, yung hindi tapon yung tubig. Ayan. Halo natin, pwede na ito, lagyan natin ng tubig, sabaw. Medyo may kamatis kasing nahalo ako, matigas. Kaya nga, dinudurog ko. Ganito ang OFW life. Yan talaga ang paboritong luto nila. Okra. Mas gusto ko rin kasi ang okra kasi ang daming health benefits. Maganda rin sa health natin. Ayan na ang frozen baby okra. Bamya sa Arab. Lady finger. Mix lang natin. Uli natin mga karosas. Paborito ko ring luto ito mga karosas, ang okra. Alam mo yung okra nila maliit. Maliit.
So, may leftover rice tayo kapon. Ayokong itapon. Nilagyan ko yan na dinikdik na bawang, garlic. Hinaluan ko rin ng kunting butter. Minimix ko na lang diretso lahat, halo-halo. Tapos, initin ko na lang mga karosas. Kasi sayang. So, ako lang ang kakain nito. Hindi naman kakain yan ang mga amo ko. Ako lang ang kakain yan. Kumbaga, fried rice with garlic. So, ang ginawa ko, hinalo ko lang lahat. So, ayan na. Lagyan natin, dagdagan natin ng tubig. Ayan. Madali lang yan maluto. Kasi ano yan, maliit yung okra at saka malambot. Sa Pilipinas, wala ako nakitang binta na ganyan kaliit na okra. Iwan ko sa ibang lugar. Pero sa amin sa Davao del Sur o sa Davao del Norte, walang ganyan. Masarap kasi walang buto. Nanamis-tamis. Sobrang sarap. Ang paborito kong gulay dito, ang paborito kong gulay dito ang okra. Kasi maliit, ang sarap niya. Parang matamis yung sa loob. Ayan, malapit na maluto yung kanin natin. Hindi lang natin masyado haluin yung kanin kasi baka madurog. Dahan-dahan lang. Kasi dapat magluto ka ng kanin na ganyan, hindi itapon ng tubig. Dapat mag-ingat ka. At saka kailangan timing sa tubig kasi pag masobrahan tubig, malanta. Ayan ang mga karosas. Malapit na rin maluto. Ayan, luto na. So, dinagdagan ko ng asin kasi kunti lang asin nalagay ko. Sobrang tabang. Ayan. Sobrang sarap na yan mga karosas. Malapit ng kainan. Ayan. Takpan na natin kasi tapos na. Thank you so much for watching.